Kaibigan, gusto mo ba ma-please ang Diyos sa iyong buhay? Maaaring tinatanong mo, ano ba yung mga bagay na pwede kong gawin para malugod ang Diyos sa buhay ko? Alam mo kaibigan, ang sagot dito ay pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Maaring ikaw ay magulang at alam mo yung pakiramdam na nalulugod ka sa iyong anak dahil nagtitiwala siya sa iyo. Alam mo, yan ay parehas din sa Diyos. Ang Diyos ang ating tatay sa langit. Natutuwa siya sa atin kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi sa Bible, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Maaaring ginagawa mo ang isang bagay bilang pagsunod sa Diyos, pero hindi ito makakalugod sa Kanya kung hindi mo ito ginagawa dahil sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Naalala ko, ang isa kong anak ay tinuturuan namin magnegosyo. Sinama namin sa supplier, tinuruan mag-commute, magawa ng Facebook page at iba pa. Ang goal ay matutunan niya ang discipline, hard work, responsibility at matuto siyang makipag-socialize. Now, maaaring sumusunod siya kasi inutos namin mga magulang sa kanya. Pero kung ginagawa niya ito dahil lang sa natatakot siya o napipilitan at hindi dahil sa nagtitiwala siya sa kanyang mga magulang na para sa ikabubuti niya ang aming pinapagawa sa kanya, ay hindi ito makaka-please sa amin. Ang makakapagbigay lugod sa amin ay yung ginagawa niya ang isang bagay dahil nagtitiwala siya na mabuti ang purpose namin para sa kanya. Hindi namin siya gustong pahirapan kung hindi maganda yung layunin namin sa kanya. Ganon din naman sa Diyos. Gusto niyang isabuhay natin ang pananampalataya sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, sabi niya sa Romans 14:23, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Wow, ayon sa talata, ay kahit anong gagawin natin na hindi nag-uugat sa pananampalataya sa Diyos ay kasalanan. Bakit? Kasi pag hindi ka sa Kanya nagtitiwala ay automatic sa iyong sarili ka nagtitiwala o sa tao o sa mga bagay na temporal. At ang tawag dito ay kasalanan. Kaya kailangan nating palaguin yung ating pananampalataya kung gusto nating malugod ang Diyos sa atin. Kaya lang, ang tanong, paano? Kasi hindi naman yan pwedeng iinom ka lang ng vitamins tapos boom, lalakas na ang iyong pananampalataya. Hindi ganon. Ang paraan ng Diyos para palakasin yung ating pananampalataya ay testing o pagsubok. Kaya ito yung pag-uusapan natin, paano ba testingin o susubukin ng Diyos ang ating pananampalataya? Kasi gusto natin malaman yon para paghandaan natin at matuto tayo mag-respond ng tama para pumasa tayo. Kasi gusto niya itong palakasin at palaguin na parang muscle. Hindi ito madedevelop kung hindi niya ito susubukin. Kaya kung bago ka sa channel na ito, nako, tapusin mo yung mensahe kasi kapag naunawaan mo ang mga pag-uusapan natin at naging tama ang response mo sa mga testings, ay siguradong malulugod ng Diyos sa iyo at magkakaroon ka ng isang matatag na pananampalataya sa Kanya. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mong sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mong mag-lead naman ng online discipleship group,
message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka siguradong kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita ng kaligtasan. So, balik tayo sa topic. Kung napiplease pala ang Diyos sa ating faith, ay siguradong gusto niyang palakasin din ito. Tama ba? Kaya pag-usapan natin kung paano naman niya ito pinapalakas sa pamamagitan ng testings. Maraming paraan pero meron lang tayong 4 na pag-uusapan ngayon. Ang acrostic natin ay test. God tests our faith through, letter T, trials and hardships. E, expectations of faith. S, stewardships of money. T, time and patience. So, number 1, God tests our faith through trials and hardships. Sabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansinin natin na hindi sinabi dito na magalak kayo kung sakaling kayo ay daranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi. Ang sabi dyan, kapag kayo'y dumaranas, ang ibig sabihin, ang pagsubok ay talagang daranasin natin. Wala itong exemption. Kaya inihahanda na tayo ni Santiago sa tamang pagtugon. Ang sabi dyan, kapag nariyan ang pagsubok, magalak ka. Sabi din sa Job 5:7, tiyak na daranas ng kahirapan ang tao kung paano may tilamsik ng apoy sa apuyan. Then may isa pa. Sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaibigan, ang sabi dyan ay pagdadaanan natin ang trials. Pwedeng ito ay emotional, pwedeng ito ay physical, pwedeng ito ay financial, o kahit ano pa ito. Ang sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus ay magpakatatag dahil bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga trials. Parang sinasabi sa atin na kung napagtagumpayan niya ang sanlibutan, ay mapagtatagumpayan din natin ang kahit anong trials. Na-realize ko na may dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang trials. Number 1 is to test your testimony. Kaibigan, kapag dumadaan ka sa pagsubok, ay sinusuri ng Diyos ang iyong pananampalataya. May nagsabi na yung pananampalataya na hindi nasubukan, naku, parang isang pagmamahal na hindi rin nasubukan. Bakit? Kasi pwede magsabi ng I love you ang isang tao sa isang komportable, malamig at malaking restaurant. Pero ang pagsubok sa pagmamahal ay nakikita sa ilalim ng mainit na araw at kapag hindi maganda ang mga sitwasyon sa buhay. Malalaman mo kung tunay ang pagmamahal sa iyo ng isang tao kung hindi ito magbabago sa oras ng kahirapan o mga challenges. Kaya kapag hinayaan ng Diyos na dumaan sa atin ang trials, ay tinitignan niya kung patuloy pa rin ba tayong mananampalataya sa Kanya o hindi na. Na-realize ko yung mga trials na naranasan natin ay ito yung magbavalidate ng kondisyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag nasaktan ka, kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, kapag may nangyari na hindi mo inaasahan, ay magtutuloy ka pa rin ba sa paghahanap mo sa Diyos para mas makilala mo siya o lalayo ka na lang? Sasabihin mo, hindi naman pala mabuti ang Diyos at hindi siya totoo. Kaibigan, ang pagsubok ay padadaanan sa atin para palakasin tayo at hindi ibagsak. Gusto ng Diyos na makapasa tayo upang maging testimony ang ating pananampalataya. Na-realize ko, ang ating mga guro ay nagbibigay ng exam sa atin noon. Hindi upang ibagsak tayo, kung hindi ang kanilang layunin ay mapasahan natin ang exam. Ang isang halimbawa ng test na napasahan sa Bible na naging malakas na testimony para sa atin ay si Job. Namatay ang lahat ng anak niya. Naubos lahat ng pangkabuhayan niya. Nagkasakit siya at nangyari ito ng sabay-sabay. Now, bakit ko nasabi na napasahan niya ang pagsubok ng Diyos sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng trials at hardships?
ay tingnan mo kung anong sabi niya sa Job 13:15. Bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Kaibigan, sa kabila ng mahirap na kalagayan ay nasabi pa din ni Job na kahit anong mangyari ay magtitiwala pa din ako sa Diyos. Kaibigan, ito yung pananampalataya na kailangan nating matutunan. Ito yung pananampalataya sa Diyos na siya ay mabuti. Kahit na hindi maganda yung nangyayari, pero magtitiwala ka na alam ko mabuti ang Diyos at magtitiwala ako sa Kanya. At dahil dito, sa pagpasa ni Job sa pagsubok ay anong ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos ang mga nawala sa Kanya at hindi lang yon, dinoble pa ito ng Diyos at ang kanyang buhay ay pinahaba ng Diyos. Ano sa palagay mo, kaibigan? Kung malakas na ang pananampalataya ni Job noon, ay mas lalo pa bang lumakas ito lalo nung nakita niya ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos nang kumilos ito para ibalik yung mga nawala sa kanya? Siyempre, ang sagot dyan ay oo. At tingnan mo, ito pa yung blessing. Sigurado hindi alam ni Job na magiging testimony siya sa ating lahat ng mga alagad ng Panginoong Yesus. Sabi ni Paul Chappell, God desires to show His power through your storm. But is your lack of faith keeping Him from doing so? God brings storms into your life to show His strength and to gain glory from His providence. Kaibigan, gustong ipakita ng Diyos sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Kaya lang, ay maaring ang iyong pagdududa ang pumipigil dito. Pangalawang dahilan kung ba't hinahayaan ng Diyos ang pagsubok ay to increase your endurance. Sabi sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang ibig sabihin ng matatago, endurance. Sa salitang Griego ay hupomone, na ang ibig sabihin ay to remain under. Ito ay isang picture ng isang mabigat na dalahin na pasan-pasan mo siya sa iyong balikat ng matagal na panahon. Kaya nga ang idea ay mananatili kang pasan-pasan ito hanggang sa magawa ng Diyos ang purpose niya para sa pagsubok na iyan. Ang ibig sabihin, magpapasakop tayo sa kung anumang layunin ng Diyos sa pagpapadaan niya sa atin sa pagsubok na yan. Ang pagpapasakop na ito ay kahalin tulad ng isang pasyente na nagpapasakop sa doktor na nag-oopera sa kanya. Ang isang operasyon ay nakakatakot. Papasok ang nurse para ihanda ka. Tapos kukunin ang iyong mga vital signs. Tapos isasakay ka sa isang hospital bed, yung may gulong. Tapos dadaling ka na sa isang operating room. And then nakatingin ka sa mga ilaw na nakatutok sa'yo. At alam mo, anytime ay tutusukan ka na ng anesthesia. At ikaw ay patutulugin. And then nakita mo rin ang mga kasangkapan na panghiwa sa iyong katawan. At lalo kang kinabahan dahil naririnig mo na yung mga usap-usapan ng mga nurse at saka ng doktor. Pero kahit ganito yung sitwasyon mo, hindi ka tatalon sa kama at tatakbo palabas ng operating room. Bakit? Kasi kailangan mong manatiling nagpapasakop sa pagsubok na iyan para makuha mo yung gusto mong resulta. Ano yung gusto mong resulta? Ang iyong kalusugan. Kaya sa Bible, sinasabi sa atin na huwag kang tumakbo sa pagsubok kung hindi harapin mo ito kasama ang Diyos upang tumatag ka. Hupomone. Noong araw ay sumubok akong mag-gym at meron akong coach na kasama ko rin sa D-group. Noong unang araw ay talagang excited ako at iba't ibang klaseng pagbubuhat ang ginawa ko noong araw na yon. Kaya lang, kinabukasan na ito na yung trials at hardships. Masakit na masakit yung aking katawan. Hindi ko maitaas yung aking mga braso at alam ko na ito ay isang pagsubok lang. Kaya lang inisip ko din na hindi ko naman kailangan itong pag-gym. Siyempre, nangangatwiran na ako. Sakit lang ng katawan ito, ayoko ito. Kaya lang, alam mo, napilitan akong bumalik dahil nga nagbayad na ako sa aking coach at doon sa gym. Sabi sa akin ng coach, sige lang, magbuhat ka ulit. At kapag ginagawa mo yan, madedevelop ang iyong muscles. Mas lalakas ito at matotolerate na niya yung pain. Kaya lang, kailangan mong ituloy-tuloy. At totoo nga, kasi nung tinuloy-tuloy ko yung pagbubuhat, ay nakita ko na hindi na siya kasing sakit kagaya nung unang araw. Na-realize ko na sa ating buhay, meron ding pabigat na hinahayaan ng Diyos na ipabuhat sa atin. Kaibigan, hupomone, remain under. O magpapasakop ka upang mas lalo kang tumatag. Sabi sa unang Pedro 1:6-7, ito'y dapat ninyong ikagala.
kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Wow, sabi dito ay sinusubok ng apoy ang ating pananampalataya upang malaman kung tayo ay tapat. Pero tingnan mo ito, hindi ka lang tatatag kung mapapasahan mo ang pagsubok. Kung hindi, ang sabi dyan ay papupurihan, dadakilain at pararangalan ka sa araw na mahayag si Heso Kristo. Kaibigan, sa kabila ng pinagdadaanan mo ngayon, ay isipin mo ito, na kung mananatili kang tapat sa Diyos, ay tataas ka niya balang araw. Sabi sa Isaiah 48:10, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Ano yung ibig sabihin ng dinadalisay sa apoy? Ito yung mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mahihirap na sitwasyon. Kaibigan, naranasan mo na ba ito o nararanasan mo na ngayon? Narealize ko yung ating mga pagsubok ay parang pagpapadaan sa apoy. Now, ano ibig sabihin ng dinadalisay sa apoy? Ang mga silversmith ay nagtutunaw ng mga silver sa apoy para matanggal yung mga impurities o mga dumi sa silver. Pinapainitan talaga nila ito. Tapos, napupunta sa ibabaw yung mga dumi. At pag nasa ibabaw na yung dumi, kinukuha nila at tinatapon. And then, malalaman nila na dalisay na o pure na yung silver. At wala na itong dumi ay kapag nakikita na nila yung reflection nila doon sa tinunaw na silver. Kaya kaibigan, ang tanong ay kapag dumadaan ka ba sa apoy, anong reflection ang nakikita mo? Ang Panginoong Hesus ba o ang iyong sarili? Dalangin ko na kapag dumadaan ka sa mga testing ng buhay, ay magre-reflect ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Ang makikita sa buhay mo ay ang Panginoong Hesus dahil ito yung purpose ng testing ng iyong faith. At kapag napasahan mo ito, di ba? Sabi kanina, ay papupurihan, dadakilain at pararangalan ka sa araw na mahayag ang Panginoong Hesus. May nagsabi, God's love for us is not a love that always exempts us from trials, but rather a love that sees us through trials. Ang sabi sa James 1:2 ay magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang ibig sabihin, bagamat mahirap ito, ay harapin natin ng may kagalakan na nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi patatatagin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa madali at smooth na buhay, kung hindi tatatag ang iyong pananampalataya sa mga mahihirap na sitwasyon. Sabi ni Woodrow Kroll, don't let your trials blow you down. Let them lift you up. Paano pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya? Una, sa pamamagitan ng trials and hardships. Pangalawa, expectations of faith. Mag-expect ang Diyos sa iyo ng pagsunod sa mga imposibleng bagay na ipapagawa niya sa iyo. Sa New Testament ay mayroong more or less 1,050 na mga utos sa mga mananampalataya at marami dito sa mga utos na ito ay parang unreasonable, ang ilan sa kanila inconvenient at ang ilan ay napaka-imposibleng gawin. So kapag inuutusan tayo ng Diyos na gawin ang mga bagay na parang imposible, ay ano yung dapat nating tugon upang mapasahan ang pagsubok sa ating pananampalataya? Kailangan nating sumunod. Kailangan nating itanong sa sarili kung paniniwalaan ba natin ang Diyos o yung ating sarili. Paniniwalaan ba natin yung mga influencer sa social media o paniniwalaan natin ang Diyos? Kaibigan, ang dalangin ko ay ang sundin mo ang Diyos kahit ang pinapagawa niya sa iyo ay parang imposible o illogical. Halimbawa, pwedeng ang utos ng Diyos sa iyo ay huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay. Alam mo, ang dami pa rin mananampalataya ang nahihirapan na sumunod dito. Minsan, kasama na ako dito sa nag-aalala. Pero kung patuloy tayo magpapakalugmok sa pag-aalala, ay hindi tayo lalago, kaibigan. O kaya pwedeng ang utos ay gawan mo ng kabutihan ng iyong kaaway. Grabe, kaibigan, nahihirapan ka ba rito? Parang imposible, di ba? Papatawarin mo yung taong nagkasala sa'yo kahit anong sama pa ng ginawa niya? O
O kaya naman ang utos ay pwedeng magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Pero ang tanong, paano kung problematic ang isang sitwasyon? Magpapasalamat pa din ba ako sa Diyos? O kaibigan, bakit? Kasi sa tuwing merong inuutos ng Diyos sa akin at sa iyo na parang imposibleng gawin, ito ay isang pagsubok sa ating pananampalataya. Tinitignan ng Diyos kung susunod ka ba o hindi. Tinitignan ng Diyos kung magrereklamo ka ba o hindi. Tinitignan ng Diyos kung magtitiwala ka ba o mangangatwiran. Na-realize ko ng isa pang mahirap na inuutos ng Diyos sa atin ay ang umamin tayo sa ating kasalanan sa ibang tao o sa kapatiran. Tendency natin kasi na itago yung ating maling nagawa. Kasi iniisip nating bababa ang tingin sa atin ng mga tao. Kaya tuloy sa halip na tayo ay gumaling, tayo ay mas lalong nababaon doon sa kasalanan na iyon. At lalong lumalaki ang ating pride. Kaya nga, sa tuwing may inuutos ang Diyos ay tanungin natin yung ating sarili. Pagtitiwalaan ko ba ang Diyos o pagtitiwalaan ko yung aking opinion? Na-realize ko, napakaraming character sa Bible ang sumunod sa Diyos kahit na ang pinapagawa niya ay imposible. Halimbawa, ang mga Israelita habang nasa disyerto sila ay nagpapadala ng mana sa kanila ang Diyos bilang kanilang pagkain araw-araw. Pero inutos ng Diyos na kukuha lang sila ng sapat na mana para sa isang araw. Ang ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala, relax lang. Kung ano lang ang sapat sa isang araw, yun lang kunin ninyo. Huwag kayong mag-alala sa susunod na araw, akong bahala sa inyo. Basahin natin yung Exodus 16:4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Na-realize ko na maraming dahilan para sabihin natin na wala namang sense yung utos ng Diyos na yan at hindi dapat sundin. Kasi bakit hindi na lang mag-ipon ng tinapay ng pang-isang linggo? Tama ba? Bakit kailangan araw-araw pa? Lalabas pa, magpapagod pa. Bakit hindi na lang mag-ipon ng pang-isang linggo para mas convenient? Pangalawa, nakakasave ng time pare-parehas. Masisave ang time ng Diyos. Tapos, masisave din yung aking time. Win-win solution, ika nga. Tapos, paano kung nagkasakit ako bukas? Paano ko lalabas? Paano ko kukuha ng tinapay? Paano kung nakagat ako ng ahas? O kaya nadapa ako, tumama yung ulo ko sa bato at hindi na ako makalabas ng bahay. At least man lang kahit 2 araw na advance, pwede na. Pero alam mo kaibigan, mas importante sa Diyos ang development ng iyong faith kaysa sa convenience mo. At alam mo, para sa pananaw ng Diyos, hindi importante na magkaroon ng sense ang utos niya sa iyo at sa akin. Ang importante ay ang masubukan niya kung susunod ka at magtitiwala kahit na walang sense. Parang sinasabi ng Diyos, sundin mo ako kahit imposible sa tingin mo. Dahil gusto ko lumago ang pananampalataya mo. Kaya kaibigan, hindi ko alam kung anong inuutos sa iyo ng Diyos na parang imposible at walang sense. Pero simulan mong sumunod. Bakit? Dahil ito ang magpapalago ng iyong pananampalataya. Alam mo ba si Abraham? Naalala mo ba yung kanyang istorya? 75 years old siya noon. At marahil, maaaring pa-retire na siya. Kaya lang, eto ang Diyos, dumating. Tinawag siya. At sabi, dadaling kita doon sa isang lugar. Nasasabihin ko sa iyo at maaaring tinatanong ni Abraham, saan po yung lugar na yun, Lord? Sasabihin ko sa iyo, relax ka lang. Paano ako makakapunta doon, Lord? Ituturo ko sa iyo, akong bahala. Paano ko malalaman kung naroon na ako? Sasabihin ko sa iyo pag naroon ka na. Alam mo kaibigan, malamang kung ako yun, sasabihin ko ang hirap naman. Hindi ko alam kung saan mo ako papupuntahin, Lord. Pero kung papakita mo sa akin sa mapa, susunod ako. Grabe, mali kaibigan. Misa inisip natin, to see is to believe. No, ang sinasabi ng Diyos, you believe and you will see. Ang pananampalataya ay laging merong risk. Ang pananampalataya ay sumusunod kahit merong panganib. Tandaan mo ito kaibigan, mas interesado ang Diyos sa paglago ng iyong pananampalataya kaysa sa maging komportable ka. Kaya nga ang Diyos ay nalugod kay Abraham. Sabi sa mga Hebreo 11:8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaibigan, saan ka pinapapunta ng Diyos? Ano yung pinapagawa niya sa iyo?
paano mo ipapakita sa kanya ang iyong pagtitiwala na gaya ni Abraham? Tapos ito pa, may isa pa, si Noah. Isang araw kinausap ng Diyos si Noah at meron itong pinapagawa na imposibleng gawin. Ang gumawa ng isang malaking barko. Now, tandaan natin ito. Si Noah ay nakatira sa disyerto. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng malaking barko dahil magkakaroon ng malaking baha. Kaya lang, ito yung problema. Dahil kahit isang beses ay hindi pa umuulan noon. Tapos sasabihin ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko dahil uulan. Kung ikaw yon kaibigan, gagawin mo ba yung barko? Kahit hindi ka pa nakakita ng ulan? Kahit hindi ka pa nakakita ng baha dahil lang sa sinabi ng Diyos? Malamang, hindi. Pero tingnan mo ito, sabi ng Bible patungkol kay Noah. Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, again, sabi dyan, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, gusto mo bang maibilang bilang matuwid ng Diyos o righteous? Kailangan mo ipakita sa Diyos ang iyong pananampalataya. Kaibigan, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng trials at hardships. Pero sinusubok din niya ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagawa sa atin ng isang bagay na walang sense o parang imposible at ine-expect niya na tayo ay susunod. Kaya kaibigan, hindi ka lang magagalak kung dumadaan ka sa pagsubok. Kung hindi, susunod ka rin sa inuutos sa iyo ng Diyos kahit na parang imposible. Ang attitude dapat ay, kapag sinabi ng Diyos, gagawin ko. Kaya naiintindihan ko o hindi, gagawin ko. Kaya may sense o wala, gagawin ko. Kasi alam ko na ang Diyos ang nagpapagawa sa akin nito. Kaibigan, ito yung pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Sumusunod ka ba agad sa Diyos kung meron siyang pinapagawa sa iyo? O susunod ka lang ba pag convenient ang inuutos sa iyo? Kaibigan, ang dalangin ko ay lumago ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pagsunod ng walang kondisyon. Kasama na dito ang utos niya na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Douglas Gresham, stop talking about God's love. Stop studying about God's love. Just get out there and do Christianity. Kaibigan, may mga taong parang imposibleng mahalin. Pero inuutos sa iyo ng Diyos na mahalin mo. Alam mo, kailangan mo pa ding mahalin ang taong yan bilang pagsunod sa Diyos. Sabi sa Galatians 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, tingnan mo, sabi dyan, lahat ng tao, hindi lang yung mga kapatiran o hindi lang yung mga nakagawa sa iyo ng mabubuti, kung hindi pati na rin yung mga masasama na naka-offend sa iyo. Na-realize ko na ang taong may totoong tapat na pananampalataya sa Diyos ay magbubunga ito sa kanya ng paggawa ng mabuti. Magbubunga ito ng pagmamahal sa iba. Kasi naniniwala siya na pinakitaan siya ng kabutihan ng Diyos upang siya din ay magpakita ng kabutihan sa iba. May nagsabi, people are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives. Do good anyway. If you are successful, you will win false friends and true enemies. Succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. The biggest people with the biggest ideas can be shut down by the smallest people with the smallest minds. Think big anyway. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for the underdog anyway. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. People really need help but many attack you if you help them. Help people anyway. Give the world the best you've got and you'll get kicked in the teeth. Give the world the best you got anyway.
Kaibigan, gawin mo ang pagmamahal at kabutihan sa kapwa kahit pa hindi nila ito suklian ng kabutihan. Bakit? Dahil nagtitiwala ka sa Diyos na ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nakabase sa iyong performance. At pag ginawa mo ito, ay lalago ang iyong pananampalataya at mapapasahan mo ang kanyang pagsubok. Si Dr. David Seamands ay nagkwento tungkol sa isang babae na pinayuhan niya noon sa college. Nagdusa ang babaeng ito sa iba't ibang klaseng pang-aabuso sa kanilang tahanan. Psychological, sexual at physical abuse. Yung mismong bahay na dapat sana ay magpo-protect sa kanya at mangangalaga ay siya pang naging isang pinaka-nakakatakot na lugar para sa kanya. Sabi ni Dr. David, maraming beses ko na kinounsel ang babae na ito. At sa huling pagkakataon ay sabi niya, ready na siya na manalangin para sa kanyang emotional healing sa nakaraan. Pero habang nananalangin sila ay biglang sumigaw ng malakas yung babae. Sobrang lakas na narinig ng mga tao, pati na yung mga nasa labas. Tinanong ni Dr. David yung babae, bakit ka sumigaw? Sabi niya, hindi ko sila ma-give up, Doc. Sabi ni Dr. David, bakit? Ano yung hindi mo kayang i-give up? Yung aking mga hinanakit at sama ng loob, hindi ko pwedeng pakawalan, Doc. Sabi ni Dr. David, bakit naman? Kasi ito na lang mga hinanakit ko at sama ng loob ang meron ako sa buhay. Muli silang nag-counsel, kaya lang sa pangatlong pagkakataon ay hindi na bumalik yung babae. Maraming taon na lumipas pagkatapos mag-preach ni Dr. David ay lumapit sa kanya ang babae. Sabi niya, Doc, naalala mo ba ako? Sabi ni Dr. David, sorry pero hindi na kita maalala. Doc, ako yung babae na kinakounsel mo pero sumigaw ako habang tayo ay nananalangin. Alam mo, naalala ni Dr. David yung babae. At yung babae ay nagsimulan lumuha. Sabi niya, nakadalawang divorce na po ako. At isang nervous breakdown. Tapos sabi niya, dapat pala ay sinuko ko na yung aking hinanakit at sama ng loob noon. Tapos noon ay umalis na siya at hindi na muling bumalik. Alam mo, sabi ni Dr. David, may mga pagkakataon na tinatanong niya yung kanyang mga pasyente, sinasabi niya, gusto mo bang maging tama o gusto mong gumaling? Gusto mo bang ipilit na tama ka, ipaglaban mo ang iyong pride at sama ng loob o mas gusto mong gumaling? Gusto mo bang hawakan ang mga bagay na yan na nakakasira sa iyo o gusto mong gumaling? Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang gusto ng Diyos na i-give up mo o sundin. Pero ang tanong, gusto mo ba maging tama sa sarili mong paningin o gumaling sa pamamagitan ng pagsunod mo at pagtitiwala sa Diyos? Kaibigan, ito ay choice mo. Kaya piliin mo ang tama. Maging matalino ka sa pagpipili mo kasi ito ang magdidikta kung ano magiging future mo. Dalangin ko na piliin mo ang paggaling at paglago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga imposibleng ipapagawa ng Diyos sa iyo. Paano pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya? Una, sa pamamagitan ng trials and hardships. Pangalawa, expectations of faith. At pangatlo, stewardship of money o pamamahala sa pera. Alam mo ba na ang pera ang pinakamalaking pagsubok na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Kakaunti sa mga tao nakakaintindi na ang pera at ang mga material na bagay na meron tayo ay pagsubok sa ating character at pagsubok sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya di ba may nagsasabi, pag nakahawak ng malaking pera ang isang tao, nagbabago ang ugali. Kaibigan, hindi nagbabago ugali niya kung hindi yun na talaga yung kanyang ugali. Lumalabas lang dahil nagkaroon ng pera. And then, hindi lang sa pagkakaroon ng pera tayo sinusubukan ng Diyos, kung hindi sa maraming aspeto patungkol sa pera. Maring sinusubukan ka ng Diyos sa iyong pagkakaroon ng utang o kaya sinusubukan ka sa pagkakaroon ng conflict mo sa ibang tao dahil sa material na bagay at pera. O sinusubukan ka ng Diyos sa pera sa pamamagitan ng kahandaan mong tumulong sa mga nangangailangan. Kaibigan, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagpapalago ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan mo mag-isip sa lahat ng ginagawa mo kasi baka ito ay hindi nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos patungkol sa pamamahala mo sa iyong pera. Alam mo ba na 16 out of 38 na parables ay patungkol sa pera? Tapos alam mo ba na sa New Testament ay mas marami ang nakasulat na talata
tungkol sa pera kaysa sa heaven at hell. 5 beses na mas marami din na napag-usapan ang pera kaysa sa pananalangin. At kahit pa merong 500 talata ang patungkol sa pananalangin at pananampalataya, ay mayroon namang mahigit sa 2,000 talata ang pinapatungkulan ng pera at kayamanan. Now, bakit maraming beses na pinag-usapan sa Biblia ang patungkol sa pera? Kasi alam ng Diyos na magkakaproblema ka sa pamamahala ng pera. Alam ng Diyos na may tendency tayong mahalin ang pera kaysa sa Kanya. Kaya nga ganito na lang ang warning sa atin ng Diyos. Sabi sa Lucas 16:11, kaya kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito ay ang katotohanan na merong koneksyon ang paghawak natin ng pera sa ating spiritual na buhay. Ang ibig sabihin ay kung dito sa pamahala sa mga kayamanan ng mundo na ito na temporal lamang ay hindi ka mapagkakatiwalaan, ay mas lalo kang hindi mapagkakatiwalaan sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kung hindi ka tapat sa paghawak ng pera, ay hindi ka rin pagkakatiwalaan ng spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga suriin natin yung ating sarili. Saan ba nauubos ang aking pera? Para sa sarili ko lang ba o meron dito na para sa Diyos? Pag nagbibigay ba ako sa Diyos ay parang nagbibigay ako ng tip sa waiter? Kaibigan, ibigay mo ang best mo sa Diyos pagdating sa pera dahil dito Kanya sinusubukan. Kaibigan, alam mo ba na kung paano ka nagbibigay sa Diyos, ayun din ang nagde-determine kung paano Kanya pagpapalain? Natutunan ko ito sa buhay ko simula nung taon ng 2004 na makilala ko ang Diyos. Maaring walang sense ito para sa akin noon kasi wala naman ako malaking pinagkakakitaan pero sinabi ng Diyos na ibigay ko yung best ko para sa Kanya. Kasi ibinigay ng Diyos ang best niya para sa akin. At dahil dito sabi ko, hindi ako magbibigay sa Diyos ng hindi pinaka-best o pinaka-mainam. Naalala ko nung si Abel ay binigay niya yung best sa paghahandog sa Diyos. Sabi sa Genesis 4:4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Now, parehas namang sumasamba si Abel at Cain. Pero bakit mas nalugod ang Diyos kay Abel? Kasi ibinigay niya ang pinakamainam na bahagi sa Diyos. Na-realize ko na ito ang totoong worship na nakakalugod sa Diyos. Kaya kaibigan, tanong mo sa sarili, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, wala akong ibibigay sa iyo na hindi pinakamainam. Simula sa aking paglilingkod, pagbibigay, oras at pagpapalago sa aking relasyon sa iyo, ay ibibigay ko yung aking pinakamainam, yung aking pinaka-best. Kaibigan, ito ang worship. Sa testimony ni Rick Warren ay naalala ko yung sinabi niya na nung nagkaroon sila ng campaign sa building fund ng kanilang church ay may mga nag-testimony. Isa rito ang nagbenta ng kanyang malaking bahay at bumili na lang ng maliit para mabigay nila ang perang natipid sa pinapagawang church. Tapos yung isa naman na nagpapa-remodel sana ng bahay, pinospone muna at yung budget nila para doon ay binigay muna sa building fund. Meron ding isa na nag-testimony na binalik niya yung mga mamahaling damit na binili niya at ang isinuot niya ay lumang damit para sa isang party. Para yung pambili niya ng damit, ayun ang ibinigay niya sa building fund. Yung isa naman ay hininto ang paninigarilyo para yung ginagastos niya sa pagsisigarilyo ay maibigay niya sa church. Ilan lang ito sa mga testimony na narinig ko mula kay Rick Warren. Pero sabi ko, ito ang mga taong ito ang nagbibigay ng best nila para sa Diyos. Now, hindi porket nagbigay ka sa Diyos ay nakakalugod na ito. Kung hindi, ang tinitignan ng Diyos ay ang motivation mo. Bakit ka nagbibigay sa Kanya? Nagbibigay ka ba dahil gusto mo siyang i-honor, i-worship, and at the same time ay nagtitiwala ka din sa Kanya na siya ang magpo-provide ng pangangailangan mo? Kaibigan, kung ganito ang puso mo ay malulugod ng Diyos sa iyo. Pero kung nagbibigay ka dahil gusto mong makilala na ikaw ang pinakamalaking magbigay sa church, ay hindi ito makakalugod sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 8:7-8, but since you excel in everything in faith,
in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Grabe, halos perfect na yung mga Kristiyano sa Corinthians kasi lumalago talaga sila sa larangan ng pananampalataya, pagsasalita, kaalaman, pagmamahal, pero meron pa silang isang kailangan paunlarin. Ano yun? Sabi diyan, see that you also excel in this grace of giving. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na lumago tayo sa lahat ng area ng ating buhay. At kasama na rito ang paglago sa larangan ng pagbibigay. Now, bakit gusto ng Diyos na palaguin ang ating pagbibigay? Basahin natin sa susunod na verse, 2 Corinthians 8:7-8. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Wow, ang pagbibigay ay ang magpapatunay kung gaano nating kamahal ang ating kapwa. Ang ibig sabihin, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa, then susubukan ka ng Diyos sa iyong pagbibigay. Kaya si Pablo sabi niya, I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Ibig sabihin, kinukumpara ni Pablo yung pagbibigay ng mga Kristiyano sa Corinthians at pagbibigay ng mga Kristiyano sa Macedonians. At parang sinasabi ni Pablo, tignan nyo kung paano magbigay yung mga taga-Macedonia. Tignan nyo yung kanilang sacrifice. Tignan nyo kung paano sila tumutulong sa mga mahihirap. Tignan nyo kung ano yung mga binibigay nila sa paglilingkod sa Diyos. Grabe, ang ibig sabihin nito ay matitest yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagbibigay at matitest din yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagtulong sa iba. Kaya kaibigan, pag sinabi mong mahal ko ang Diyos, ay nakikita ba ito sa pagmamahal mo sa iba? Nakikita ba ito sa pagtulong mo sa mga nangangailangan? Kaibigan, alalahanin mo ito. Sinusubukan tayo ng Diyos pagdating sa ating pamamahala sa pera. Kaya nga sa tuwing nagbibigay ka ay pinapalago mo ang iyong pananampalataya. Sa tuwing nagbibigay ka ay winawasak mo yung kapit ng materialismo sa iyong buhay. Tuwing nagbibigay ka ay lumalago din yung pagmamahal mo sa iba, lumalago yung pagmamahal mo sa Diyos at mas nagiging mature ka. Naalala ko sa 1 Chronicles chapter 29, nag-raise ng pera sila David at ang mga Israelita para sa pagpapatayo ng templo para sa Diyos. At doon sa kanilang offering na iyon ay nakaipon sila na sa panahon ngayon ang halaga nito ay $400 million. Ang mga Israelita ay nagsakripisyo para sa building campaign na ito. Pero tingnan mo, ito yung maganda. Sabi ni David sa 1 Chronicles 29:14. Ngunit sino ba ako at ang aking bayan na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Grabe, no? Si David ay hari, pero tingnan mo, sabi niya, sino ba ako? Ibig sabihin, hindi umakyat sa ulo niya yung kanyang posisyon at kapangyarihan. Kung hindi alam niya na hindi siya magiging hari kung hindi dahil sa Diyos. Grabe, sabi niya, sino ba ako ang aking bayan na makakapaghandog sa iyo? Parang sinasabi ni David, Lord, kung tutuusin, hindi naman kami nagbigay para sa pagpapatayo ng templo mo. Kasi pag-aari mo naman ang lahat, hindi naman kami pwedeng magkaroon ng ari-arian at kakayahang kumita kung hindi mo ipinahintulot. Grabe, tignan mo ang talata, ang sabi ay ang sa iyo, ang aming ibinigay sa iyo. Kaibigan, kung ano man ang hawak mo, ay sa Diyos yan. At kung magbibigay ka sa Diyos, ay ibigay mo ang iyong best. Bakit? Kasi siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo at ang may-ari ng lahat ng bagay, pati na kung anong meron ka. Alalahanin mo din na hindi ka nagbibigay kung hindi nagsosoli ka lang ng pag-aari ng Diyos. Na-realize ko si David ay nakapasa sa pagsubok ng pamamahala ng pera. Parang sinasabi niya, Lord, ikaw ang Lord ng lahat ng aspeto ng buhay ko. Kasama na ang aking pera. Merong isang may-ari ng restaurant na ang pangalan ay Emil Mettler sa Britain. At doon sa kanyang restaurant, may policy. Ang policy ay hindi magbabayad ang sino mang Christian worker na kakain doon. Grabe, no? Kaya kung ikaw ay volunteer sa church, nako, ang sarap kumain sa kanilang restaurant kasi ikaw ay libre. Alam mo, isang araw, nakita nung isang missionary yung kanyang cash register. Nung bumukas ito, ay nagulat siya dahil nakita niya doon sa kaha na merong isang 6 inches na pako kasama ng mga pera. Sabi ng missionary, anong ginagawa ng pako na yan sa kaha mo? Nagpaliwanag itong si Mettler. Sabi niya,
Inilalagay ko ang pako na ito kasama ng aking pera para mapaalalahanan ako na ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng aking kaligtasan at para mapaalalahanan din ako na ako ay may utang sa Kanya. Alam mo, na-realize ko kaibigan, ito yung level ng pamamahala ng pera ang pumapasa sa pagsubok ng Diyos. Kaya nga tanungin natin sa ating sarili, paano ko pinapamahalaan ang aking pera? Kung titignan ba ng Diyos ang lahat ng aking pinagkakagastusan, ito ba'y nakakalugod sa Kanya? Sabi ni Chuck Rasmussen, stewardship is not leaving a tip on God's tablecloth. It is the confession of an unpayable debt at God's Calvary. Paano pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya? Una, sa pamamagitan ng trials at hardships. Pangalawa, expectations of faith. At pangatlo, stewardship of money. At ang panghuli, time and patience. Sinusubukan niya tayo sa mga delays sa ating buhay. Na-realize ko kung sasagutin agad lahat ng prayer natin ng Diyos, tapos ang lahat ng pangangailangan natin ay maibibigay agad, ang lahat ng problema ay masosolve agad, ay hindi nakakailanganin ng pananampalataya. Pero hindi ganon. Hinahayaan ng Diyos ang delay, ang pag-aantay para palakasin yung ating pananampalataya. Na-realize ko na ang tendency natin mga tao ay palaging magmadali at ayaw ng mag-antay. Kaibigan, maaaring ikaw ay may inaantay din. Alalahanin mo na kung ano man ang inaantay mo ay sinasamahan ka ng Diyos. Kaya nga, huwag kang magtampo sa Diyos kasi maaaring ito ay isang pagsubok lang sa iyo. Sa halip ay mag-antay ka at magtiwala sa Kanya. Sabi sa Isaiah 64:4, sapagkat hindi narinig ng mga tao mula nung una o naulinigan man ng pandinig o ang mata man ay nakakita ng Diyos liban sa iyo na gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Ang ganda ng talata na ito. Ang sabi dyan ay ang Diyos ay gumagawa o kumikilos para sa mga taong nag-aantay sa Kanya. Sa mga taong kahit may delay sa kanilang panalangin ay nagtitiwala na nag-aantay. Kaya kaibigan, merong pakinabang sa pag-aantay. Alalahanin mo na habang nag-aantay ka, ay kumikilos ang Diyos. Hindi ka nag-aantay mag-isa, kundi kasama mo ang Diyos. Kaya kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, ay hindi mo lang kailangan sumunod sa Diyos agad. Di mo lang kailangan maging generous sa pagbibigay, kundi kailangan mo ding maging patient na mag-antay. Sabi ni Dylan Burrows, God is never late and rarely early. He is always exactly right on time, His time. Now, bukod sa hinahayaan ng Diyos ang delay para lumago ang ating pananampalataya, ano pa kaya ang dahilan ng delays? Una ay gusto niya maging kapakinabangan ang nararanasan nating delay para sa ibang tao. Halimbawa, naalala ko, nung nagkasakit ng malubha si Lazarus, ay hindi agad ito pinuntahan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa ito ay namatay. Mahal na mahal niya ang magkakapatid na Lazarus, Maria at Martha. Pero hinayaan niya na magkaroon ng delay. Sabi niya sa 1:11-15, ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Na-realize ko na hinayaan ng Panginoong Hesus ang delay sa magkapatid na Maria at Martha dahil ang purpose ay para masaksihan ng ibang tao ang kapangyarihan ng Diyos at manampalataya sila. Na-realize ko na yung sakit ng loob na naramdaman ni Maria ay para ito maging pagpapala sa mga nawawalan ng pag-asa, hindi lang noon sa panahon nila kundi para sa ating lahat na nagbabasa ng salita ng Diyos. May nagsabi, man's disappointments are often God's appointments. Ang purpose kung bakit hinayaan ng Panginoong Hesus na mamatay si Lazarus ay para buhayin ulit siya at masaksihan ng mga alagad ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Bakit? Para magtiwala sila balang araw na kapag pinako na at namatay siya sa krus, ay muli siyang mabubuhay. Kailangan nilang manampalataya na ang Panginoong Hesus ang source ng buhay at kaya nitong buhayin kahit ang kanyang sarili. Diba sabi niya sa John 2:19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ang pinapatungkulan niya dito ay ang kanyang resurrection. Matapos ang 3 araw, na mamatay siya. Now, pansinin natin na hindi sinabi ng Panginoong Hesus na nalulungkot ako kasi wala ako roon kila Lazarus o kaya napaaga sana yung aking pagbabalik. Hindi, ang sabi niya, nagagalak siya. Grabe, alam niya na namatay si Lazarus. Alam niya na nagdadalamhati si Maria at Martha. Pero sabi niya, nagagalak siya. Kasi hindi siya nagagalak sa pagkamatay ni Lazarus. In fact, malungkot na malungkot siya at umiyak siya.
kung hindi nagagalak siya dahil mabubuhay ulit si Lazarus at nagagalak siya para sa kanyang mga alagad na makakasaksi ng himala sa pagbuhay niya sa patay dahil ito naman ang magpapalakas ng kanilang pananampalataya. So una, hinahayaan ng Diyos ang delay sa iyo minsan para sa kapakinabangan ng ibang tao. At pangalawa, para sa pagtuturo ng tamang doktrina. Sabi sa John 11:12, "Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, "Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig." Gustong ituro ng Panginoong Hesus kay Marta at Maria na siya ay hindi lamang ang pagkabuhay na muli sa huling araw, kung hindi siya din ang pinagmumulan ng buhay sa kasalukuyan. Sabi ni Marta ay nalalaman niyang mabubuhay muli si Lazarus sa huling araw, pero hindi niya na-realize na ngayon pa lang ay pwede nang buhayin ng Panginoong Hesus si Lazarus. Gusto ng Panginoong Hesus na itama ang kanilang doktrina patungkol sa kung sino ang Panginoong Hesus. Kaibigan, nakakalungkot kasi madali lang sa atin na magalak sa future kasi darating ang araw na babalik ang Panginoong Hesus. Magkakaroon ng new heaven at new earth. Maghahari tayo kasama niya. Masaya tayo at naniniwala tayo na darating siya sa future. Pero kapag nagka-problema naman tayo dito sa present, sa kasalukuyan, ay nagkakaroon tayo ng panic attack o anxiety. Hindi natin nare-realize na hindi lang sa future kayang kumilos ng Panginoong Hesus, o hindi kahit ngayon pa lang ay mapagkakatiwalaan na natin siya, natutulungan niya tayo. Tandaan mo ito, kaibigan, kung mapagkakatiwalaan natin siya sa ating future salvation, ay mapagkakatiwalaan din natin siya sa ating present. Kung i-resurrect niya ang lahat ng patay na katawan balang araw, imagine mo kung gaano karami ito. Sisiw lang sa kanya na buhayin si Lazarus. Basic lang ito sa kanya. Kaya nga bagamat malaki ang iyong problema, ay sa paningin ng Diyos ay maliit lang yan. Sabi ni Nicky Gumbel, "When things are not working out as you wish, be patient. Stop trying to move ahead of God. His timing is perfect. Trust Him." Pangatlo, hindi lang hinahayaan ng Diyos ang delay para itama ang ating doktrina, o hindi para din makita natin ang Kanyang glory. Na-realize ko na ang pinakamataas na plano ng Diyos sa pag-allow ng delay, trials at hardships ay para maibaling natin yung ating focus sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan at layunin. Kaya nga ang tanong, kaibigan, nagtitiwala ka ba talaga na mabuti ang Diyos? Ang lahat ng area ng ating buhay ba ay pinagkakatiwala natin sa Kanya? Maring minsan naisip natin na baka bingi ang Diyos kasi hindi natin nakukuha yung tamang sagot o gusto nating sagot sa Diyos. Mali, kaibigan. Tingnan mo ito, kung sinagot agad ng Panginoong Hesus ang panalangin nila Marta at Maria na pagalingin si Lazarus, nako, mamimiss nila ang mas magandang blessing, ang masaksihan ang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoong Hesus. Ganon din, mamimiss ng mga disciple ng Panginoong Hesus ang pagpapakita niya ng pagbuhay kay Lazarus na magpapalakas ng kanilang pananampalataya. And then, ang isa pang mangyayari ay mamimiss ng Panginoong Hesus na ipakita yung kanyang kapangyarihan para sa kanyang glory. Kaya kaibigan, tandaan natin ito. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, kaya't kailangan natin siyang pagtiwalaan. Sabi ni Adam Capa, "Trust in God's timing. It's better to have to wait a while and have things fall into place than to rush into something and have things fall apart." Ibigan, maaring nangusap ang Diyos sa iyo. Alam mo ba na ang pinakamalaking bagay ng paghakbang ng pananampalataya na nakakalugod sa Diyos ay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan? Siya ang nagbayad sa krus ng lahat mong kasalanan upang balang araw ay maisama ka niya sa langit. Kaibigan, kahit nasan ka ngayon, ipanalangin mo sa Kanya. Sabihin mo to, "Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ko na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga,
ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, God never uses anyone greatly until He tests them deeply. Kaibigan, gusto ng Diyos na palaguin ng iyong pananampalataya. Gusto kanyang gamitin balang araw. Gusto niyang maranasan mo at mamangha ka sa kanyang pagtugon sa mga ginawa mong hakbang ng pananampalataya. Kaya tandaan mo ito at paghandaan na maaaring ikaw ay sinusubukan niya sa trials and hardships, expectations of faith, stewardship of money, and time and patience. Dalangin ko na mag-respond ka ng may pagtitiwala at mapagtagumpayan mo ang mga test na ito upang ang buhay mo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. God bless!